Si Vico Soto, nagdemanda siya, no, naghain siya ng reklamo laban dito sa mga diskaya. Bigyan natin ng komentaryo ito. Opo, nag-file kami ng election-related case kay Sara Diskaya. Tingin ko malinaw naman, clear and blatant violations of election law. Sa totoo, ayoko na rin gawin to, kasi nakakaabala din. Pero sa atin kasi, ang gusto natin, sa lungsod Pasig, kailangan sumunod ka sa batas. Kailangan sumunod ka sa election law. Kung sinabing kailangan mo i-declare lahat ng gastusin mo, dapat i-declare mo ng maayos. Okay. Nagsampa siya ng election case laban sa Diskaya. Una, karapatan niya yun. Pangalawa, may punto siya. Ang sa akin lang, sana hindi ka gumaya sa tsuhin mo na pamumuliti ka lang. Pagbagbak lang sa kalaban mo. Kasi hindi ko masyadong magets. Anong purpose? Talo na nga si Diskaya sa election. Pangalawa, nakakulong na. Ano pa gusto mo? Electric chair? Hindi ko maintindihan eh. I mean, sana may guidance ka naman ng Kristiyanong pamilya, Kristiyanong nanay. Huwag mo sanang gayahin si Tito Soto. Kasi ako, I look up to this person. Alam ko may kailangan natin ng mga ganitong klaseng tao. Sana yung ginagawa niya lang para sa akin is out of gusto niyang linisin ng Pasig para hindi natularan yung maling ginawa ni Diskaya. Hindi as parang hatred. Dahil galit siya sa Diskaya, ngayong nakakulong kayo at kaming nasa puder, babakbakan namin. Pangit yun. Kasi that is out of hatred. O kaya, dahil political enemy, parang nangyayari dyan sa Cavite, parang nangyayari dyan sa Ilocos, yayariin na lang yung kalaban habang nakauna. Hindi rin maganda yun. Di ba? So, si Vico lang ang nakakaalam nun. But I hope yung kanyang motibo ay para maituwid yung maling nangyari. Hindi sa maling motibo sa hatred o dahil political enemy. Gaya na sabi ko, gusto ko to si Vico, sana, kasi kailangan natin ng mga batang leaders eh. Walang mangyayari talaga sa politika natin pagka itong mga lintik na mga matatandang itong mga trapo. Wala eh. We need the likes of Vico, Sara, Lebiste. I hope kaya nga kahit may nagagawa silang mabuti, sinasabi natin, may nagagawa silang we don't think na maganda, sinasabi din natin. Bakit? Again, we need this kind of young leaders. Pag sinabing bawal ang ganitong klaseng billboard, bawal ang ganitong klaseng billboard. Pag sinabing 3 pesos per candidate, per voter. Kasi alam nyo, saglit, sayang isang Vico Soto kung mauuwi lang siyang parang Tito Soto. We don't need Tito Soto sa Pinas. Diyan tayo nagkakaproblema sa politiko. We need Vico Soto, not the Tito Sotos. Ang pwedeng gastusin, hanggang doon lang talaga pagka campaign period. Pong iba, pwede nyo naman pong basahin, tingnan. So, ito, pwedeng, di ba, parang sa totoo lang, nag-uusap kami ni Atty. Macalental, parang ayoko na rin gawin. So, hindi naman ako yung mag-file, wala naman ibang magpa-file din ito. So, actually, magkakambal po ito. Ito pong final natin ngayon sa COMELEC. Tapos kaninang umaga, meron din po kaming final sa prosecutor ng Pasig para naman po sa perjury dahil sa kanyang misdeclarations tungkol sa kanyang citizenship. Dahil siya po ay madami rin palang ginawang kasalanan to si Diskaya, no? So, anyway, deserve din naman ni Diskaya yung nangyayari sa kanya. Pero sana nga, hindi ito political lang. Alam naman natin na kung ano rin ang leaning nito si Vico Soto. Sayang. Kasi dapat tatandaan natin, pag ikaw naging leader na, hindi na yung political leaning mo ang iniintindi mo. Dapat, una, syempre yung Diyos. Pangalawa, yung taong bayan. Doon ka na nakatutok, hindi na sa partido mo or kulay mo or whatever. British or dual citizen, tapos sinabi niya na hindi. Diba? Tapos ginamit niya pa yung passport niya pagkatapos ng filing of COC. So, yun lang po. Kayo po, matanong ko po kayo. Ano po sa tingin ninyo, tama pa ba itong ginagawa ni Vico Soto o hindi? Sa akin, yung sagot ko, depende sa motibo niya. Diba? Importante pa rin yung motibo ng isang tao.